Sa mundo ng komunikasyon, ang kahalagahan ng konteksto at intent ay hindi maaaring maliitin. Ang mga terminong ito ay nagsisilbing mga pundasyon sa pag-unawa sa mga mensaheng inihahatid sa usapan. Sa pahayag na yes or no, do not control my answer, makikita ang mga implikasyon ng pagsubok na limitahan ang sagot ng isang tao sa isang saradong tanong, na nagiging sanhi ng tensyon at hindi pagkakaintindihan. Madayaw, ako nga pala si Alea Jana Bibalubar at ngayon naman ay ating isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Edsel Bandel. Ika nga ni George Bernard Shaw, ang komunikasyon ang susi sa pag-unawa at pagkakaisa. At dagdag pa ni Maya Angelou, ang pagpapahayag ng sarili ay ang pinakamalakas na sandata laban sa kawalan ng pag-unawa. Magandang araw! Ako si John Lexi Balbena. Ako po ay isang mag-aaral ng BS at Filipino 1. At sa araw na ito, ako ay mag-i-interview patungkol sa issue ng ating gobyerno kung saan sa hearing ng Kongreso, ang mga tanong ay masasagot lamang ng yes or no, na para bang hindi na po pwedeng magdagdag ng saloobin ang inakusahan. Halina't ating pag-usapan ito. Kapag tinanong ka ba ng yes or no, makakasagot ka ba sa mga tanong? Marami sa atin ang magsasabi ng yes, ngunit may iba namang no. Paano naman kung naiipit ka na at wala ka namang sagot at na-impluwensya na o naman manipulate ng mga tao ang iyong sagot? Madyaw na kamdag at gabi sa inyong lahat. Ako si Dream Texon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon ay narito tayo sa paaralan ng pamantasan ng Team Silangang Pilipinas at ating alamin ang kanilang mga perspektibo patungkol sa mga kontrobersyal na mga isyu na ating kinakaharap ngayon sa gobyerno, partikular na sa Pilipinas. Ating interviewin ang isa sa mga estudyante na sa paaralan ito kung ano ang kaalaman nila at opinyon patungkol sa mga isyu, partikular na sa gobyerno na mainit na usapan ni na former President Rodrigo Roa Duterte at Ms. Brosas patungkol sa war on drugs. Ating tunghayan kung ano ang mga posibleng rason sa ganong init na usapan. Tara! Sa kumakalat na video ngayon sa social media patungkol sa pag-uusap ni na former President Rodrigo Roa Duterte at Ms. Brosas, ano sa palagay mo ang mga posibleng rason kung bakit naging ganoon na lamang kainit ang kanilang pag-uusap sa hearing? Okay, para sa akin at bilang isang estudyante, isa rin sa mga rason na napansin ko is miscommunication. Di ba sa hearing normal lang talaga ang magkasagutan, pero mapapansin rin natin na ang dalawang partido ay napag-uunahan ng emosyon. Kaya nagiging sanhi ito ng galit at kaya nagkakaroon ng sagutan. At para rin sa akin is isa rin ang stress na nakaka-distract o nakabigay ng fuel. Parang nagdadagdag ng puot at galit sa mga taong naroon. Dahil di ba nga si Rodrigo Roa Duterte is a prominent na isang sikat na alam naman natin kung paano siya magsalita. And if kung ganong tao talaga is bibigyan mo ng trigger or parang mas stress, of course magbibigay rin ito ng effect sa mga tao na kapalibot sa kanya, kaya magkakaroon talaga ng sagutan at murahan at iba pa. Yun lang. Maraming salamat. Thank you. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ako si Ken Jasper M. Porras and I'm from BSL Filipino 1. Maraming salamat. Thank you. Batay nga sa ating nakapanayam na may mga sarili-sarili tayong mga perspektibo at opinyon patungkol sa mga pangyayari sa ating politika o gobyerno. Siyang tunay. Kaya bilang estudyante rin at mamamayan ng lipunan, nararapat lamang na tayo ay aktibo at may alam sa lahat na nangyayari sa ating kapaligiran at bayan. tama. Bilang isang individual, kailangan natin pahalagahan at respetuhin ang bawat suwestisyon at opinyon ng isang tao. At bilang isang mag-aaral at bilang isang influencer, kailangan maging patas tayo at huwag direktang manghusga sa mga bagay o mga isyong panlipunan na hindi naman natin alam kung saan ang galing o ano ang punot-dulo nito. Sa makatuwid, ang mga katanungan ay maaaring may mga siradong kasagutan. Ngunit ang mga kasagutan ay maaaring may bukas
pa o malayang perspektibo. Kaya, importante ang isang maayos na komunikasyon upang may maayos na kasagutan o tugon sa isang issue na papanahon. Maraming salamat! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jomar Ambilani at ako ay nagmula sa BSN Film 1. At aking napag-alaman sa isyong naganap noong nakaraang araw na mula sa pagitan ni na former President Rodrigo Roa Duterte at Ms. Rosas ay patungkol sa war on drugs, na kung saan si Ms. Rosas ay nag-imbestiga at tinutukoy kung ano nga ba ang pamamaraan ng termino na ginamit o ang mga pamamaraan ni former President Rodrigo Roa Duterte sa isinagawang inisyatibo nito noong kanilang termino. At aking napag-alaman na kung ating titignan ang video na kumakalat sa social media ay patungkol sa communication barriers sa pagitan nga ng dalawa, na kung saan si former President Rodrigo Roa Duterte ay na-trigger sa ibinatong salita ni Ms. Rosas. At yaon ang mga rason na kung saan naging mula or ugat ng kanilang hindi pagkakaintindihan o hindi pagkakaunawaan. Palang araw sa lahat, ako pala sa Candela at aking babahagi ang aming issue na play patungkol sa isang aktibidades na ibinigay sa amin sa asignaturang malayuning komunikasyon. Ang aming issue na play ay ang patungkol sa war on drugs ni Duterte sa kanyang termino na kung saan siya ay hiningian ng mga detalye patungkol ni Ms. Rosas, na kung saan nilimitahan lamang ang kaniyang kasagutan, na kung saan siya ay sasagot lamang ng yes or no sa mga bawat tanong na ibabato sa kanya. At ngayon nga po, ang nangyari ay nag-react si Duterte na kung saan hindi niya nagustuhan ang pagsagot lamang ng yes or no or sa pag-control sa kanyang kasagutan. Dahil gusto niya pa itong mas paigtingin pang kasagutan upang mas maintindihan ang kanila. Ngunit nagkaroon ng hindi pagkaunawaan o barrier ang kanilang nagawang interview sa panahong iyon, dahil nga po hindi gusto ni Duterte na yes or no lamang ang kanyang isasagot sa bawat tanong na ibabato sa kanya, dahil gusto niya pang mas i-elaborate o mas ipaintindi pa sa mamamayan o sa mga tanong ni Ms. Rosas na paigtingin pa o gusto pa niyang ilahad ng mas maayos ang kanyang suggestion regarding sa mga tanong na ibinabato sa kanya. Kaya bilang conclusion ko roon, nararapat lamang na hindi mag-agree o gustuhin ni Duterte ang ginawang interview na may limita sa kanyang mga kasagutan upang hindi siya madiin sa mga bawat katanungan na ibinato sa kanya. At mas mabuti na may open-ended question roon na nagaganap para mas maipahayag niya ang kanyang salubungin at hindi magkulang ang mga manonood o mamamayan sa kanyang mga kasagutan. Yun lamang po at maraming salamat. Gandang araw, ako nga pala si Drake. Ngayon, ating uusapan aking na mga reflection dito sa aming ginawang pagtatalakay. Marami pang mga issue na naisa na namin gawin. Ang subject sa ganitong issue, isa na rin sa relevant na issue nito ay ang death threat patungkol kay Inday Sara Duterte, ang President ngayon. Ngunit, napagsayang-ayunan namin na ito ang aming pagkain bilang aming pag-aaral. As nga sa mga sinabi ng aming kasamahan, patungkol sa issue ng aming pagkain, ay nasabi na napakahigit na pamamaraan upang makasagot si Rodrigo Roa Duterte ng KP ayon sa sinabi ko. Sa pakikipagkomunikasyon ay mahalaga ang pakikinig at ang saradong kasagutan yes or no ay maaaring hindi sapat o napakakulang na maging tugon sa mga katanungan iyon.
may mga bagay na hindi ko dapat sabihin kapag hindi ko natulungan. Nais ko lamang naibigay ng ganitong pamamaraan ng pagtatanong ay hindi gaano aplikatibo sa mga ganitong pamamaraan. Sapagkat may mga bagay kasi nais na express kung mga bagay na hindi ka ko dapat sagutan sa atong kasagutan wala ng yes and no. Pangalawa ay ang mga kasagutan ng isa sa aming mga nakapanayang na sinabing stress o baka naisa si former Rodrigo Roa Duterte sa mga kasagutan sapagkat kanya-kanya o isa-isa siyang binabatiko sa mga katanungan na binigay sa kanya. Ang ganyan kasi magtatanong ay kadalasan na uuwi sa mismong conclusion, pagkalito o uwan o ibig sabihin na natin pagkagalit. Sa ito ay naging sanhin upang kayo magkaroon ng sarili sa ating emosyon upang mailabas ito at makapag-vent out ng ating galit. At nais naman i-correct na ito ay hindi maayos upang mas ninanais lang naman ayusin mo ikipag-usap at kung nais mo magtanong ay dapat isa-isahin ito at hindi dapat